missed. Second date. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang martial superhero, fantasy action film na tinatawag na Hellboy. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang rehiyon ng kalawakan, ang mga nilalang na kilala bilang Ogdru Jihad, ang 7 Diyos ng kaguluhan, ay nagpapahinga sa kanilang kristal na bilangguan, naghihintay ng pagkakataon upang sakupin ang lupa at sindihan ang kalangitan. Noong October 9, 1944 sa Scotland, isang grupo ng mga sundalo ang nagsagawa ng operasyon para hulihin si Karl, ang kanang kamay ng Aleman na general at pinuno ng isang lihim na mystical na samahan. Nang gabing iyon, sinabi ni Gregory na natuklasan niya ang paraan para buksan ang isang portal upang palayain ang 7 Diyos ng kaguluhan at sirain ang lahat ng kaaway ng German Empire. Para subukang pigilan ito, nagpasya si Trevor Broom na ihagis ang isang granada sa hukbong kaaway. Matapos mapuksa ang ilang sundalong Aleman, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa duel, ginamit ni Karl ang kanyang kakayahan bilang ninja upang patayin ang kanyang mga kalaban at tinatamaan ang lahat ng lumalapit sa kanya gamit ang mga daga na nakatago sa kanilang mga palso. Nang ma-realize niya na siya ay malapit ng mapatay, naghagis si Trevor ng granada upang pasabugan ang portal. Habang sinusubukang kunin ang bomba, nataman si Karl ng pagsabog. Habang siya ay walang malay, na-drag papasok si Gregory sa portal na nagsara pagkatapos ng pagsabog. Dahil bukas lamang ang portal ng ilang minuto, natakot si Trevor na baka may nakatawid sa kanyang mundo at inutusan ang mga sundalo na saliksikin ang paligid. Habang tinatapalan ang sugat sa kanyang paa, napansin ng siyentipiko ang isang maliit na pulang nilalang at inutusan ang mga sundalo na tumigil sa pagbaril nang ma-realize niyang walang masamang intensyon ng hayop. Sinubukan ng lalaki na makipagkaibigan dito at binigyan ito ng tsokolate. Matapos makuha ang tiwala ng unggoy na tila demonyo, nahuli ito ni Trevor at na-realize niyang isa pa lamang itong sanggol. Gabing iyon, inampon ng siyentipiko at ng mga sundalo ang maliit na halimaw at tinawag nila itong Hellboy ng may pagmamahal. Ilang taon ang lumipas, isang grupo ng mga explorador ang nakakita ng isang nawawalang templo. Ngunit pagdating nila, pinatay ni Karl ang gabay at ginamit ang kanyang dugo upang magsagawa ng ritual para tawagin ang kanyang master. Samantala, sa New York, ipinagpatuloy ni Trevor ang kanyang karera bilang siyentipiko at natuwa nang ma-realize sa pamamagitan ng isang TV show na nagbunga ang kanyang pagsisikap na itago ang pagkakaroon ni Hellboy sa loob ng maraming taon. Ilang kilometro lamang ang layo, sa lungsod ng Newark, naroon ang Bureau for Paranormal Research and Defense. Si John Mayers, isang batang FBI agent, ay na-transfer upang magtrabaho doon. Pagdating sa gusali, na-assign ang batang lalaki sa Sector 51 at nakilala si Abraham Sapin, kilala bilang Abe, isang aquatic humanoid creature na natagpo ang buhay sa isang lihim na silid sa Street Trinians Hospital sa Washington. Sa ilalim ng gabay ni Dr. Trevor, unti-unti naunawaan ni John ang pananaliksik na ginagawa sa departamento. Hiniling ng matandang lalaki kay Agent Clay na ipakilala ang iba pang miyembro ng pamilya kay John. Pagkatapos makilala ang Fishman, naniwala si John na wala nang ibang makakagulat sa kanya, hanggang sa makita niya ang totoong Hellboy, ang mitolohikal na nilalang na nagbigay inspirasyon sa isang sikat na comic book. Dahil karamihan ng oras ay nag-iisa sa isang silid, may ilang pusa si Hellboy na kasama niya dahil mahilig siya sa felines. Habang sinusubukan ni John na tanggapin ang katotohanang umiiral si Hellboy, may nag-trigger na alarma at ang dalawa ay dinala sa Mac at library. Upang hindi mapansin ng iba, inilipat sila ni Hellboy at Abe sa isang truck at lumabas lamang ng sasakyan nang makarating sa library. Pagdating doon, ibinunyag ng mga FBI agents na 6 na gwardya ang napatay sa lugar ng isang malaking at agresibong nilalang. Sa tulong ng aquatic being, natukoy ng team ang madilim na nilalang. Hinawakan ni Hellboy ang kanyang baril na may holy water at silver upang labanan ang kaaway. Pagpasok sa silid, nakita ni Hellboy si Samuel na kinakain ang isa pang biktima at sinubukan siyang bigyan ng pagkakataong sumuko. Hey! Stinky!
Ngunit pag nakita niya ito, nagpa siya ang nilalang na tumakbo, kaya wala nang ibang pagpipilian si Hellboy kundi habulin ito at barilin ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang mapabagsak. Ngunit nang isipin niyang napatay na niya si Samuel, nakipag-ugnayan si Abe at ibinunyag na may bagong impormasyon siya tungkol sa kaaway. Kabilang dito ang kakayahan nitong mabuhi muli. Nang balikan, na-realize ni Hellboy na ang target niya ay nakaligtas sa silver bullets. Ayon sa aquatic humanoid, wala pang natagpo ang paraan upang talunin siya, kaya kailangang matuklasan ito ni Hellboy para sa kanyang sarili. Biglang lumapit ang halimaw at inatake ang kanyang kalaban, na natambo si Hellboy palabas ng library sa isang suntok lamang. Pagbagsak sa isang madilim na eskinita, nakatagpo niya si Gregory na tinatawag siya niyang anak at sinasabing dinala siya sa mundong ito. Ngunit hindi napaniwala ang Red Demon sa mga salitang ito at inabutan siya ng baril upang patayin si Gregory. Ngunit hindi nagtagal, umalis ang lalaki. Lumabas si Samuel at ginamit ang kanyang napakalaking dila upang immobilize si Hellboy. Sa kabutihang palad, dumating si John sa tamang oras at binaril ang nilalang ng maraming beses habang itinatago si Hellboy. Na-realize ni Hellboy na hindi niya mapipigilan ang halimaw, kaya nagpa siya siyang tamaan ito gamit ang trakang bullet upang muling mahanap ang kaaway. Habang sinusubukang tumakas, napunta si Samuel sa isang amusement park kung saan libu-libong tao ang nagtipon para sa Halloween. Nang ma-realize ni Hellboy na malaking banta ito sa sangkatauhan, nagpa siya siyang habulin muli ang nilalang, kahit na makikita siya sa publiko. Ngunit para maabot ito, kailangan niyang tawirin ang isang abalang avenue. Habang sinusundan, nabangga si John ng isa sa mga sasakyan. Pagkakita sa panganib ng kanyang kasamahan, iniwan ni Hellboy ang target at tinamaan ang sasakyan upang maiwasan na masagasaan si John. Nagpatuloy ang vigilante sa pagsunod sa bakas ng kanyang biktima at napunta sa mga subway tracks. Pagkakita niya kay Samuel, nagpa siya itong salakayin ng isang carriage na puno ng mga pasahero. Habang sinusubukang abutin ito, inatake si Hellboy ng conductor. Sa kabutihang palad, hindi siya nadaganan ng mahulog sa tracks, at nang umalis ang tren, ipinagpatuloy niya ang laban-laban sa madilim na nilalang. Nang malapit na siyang mapatay, ginamit ni Hellboy ang kanyang sariling katawan bilang energy conductor upang bigyang kuryente ang kanyang kalaban. Nasunog ang katawan ni Samuel dahil, hindi tulad ng Red Vigilante, hindi siya fireproof. Ngunit pag-alis niya, nakalaya ang kaluluwa ng demonyo at nahati, na nagbibigay buhay sa dalawang kopya ni Samuel. Matapos ang kanyang misyon, nagpa siya si Hellboy na i-enjoy ang kanyang Halloween night at bumisita sa isang psychiatric clinic para hanapin si Liz Sherman. Samantala, sa library, ipinagpatuloy ni Dr. Trevor at ng kanyang team ang kanilang investigasyon, at ginamit ni Abe ang kanyang kapangyarihan upang matuklasan ang nakaraan ng lugar. Ang katotohanan, sinalakay ang lugar ni Carl at Nima na nagpunta roon para nakawin ang isang jar ng asin mula sa luha ng 1,000 angels na nakatago sa isang silid sa loob ng isa sa mga estatwa. Matapos mahanap ang kanyang hinahanap, iniutos ng babae kay Carl na patayin ang lahat ng gwardya. Pagkatapos, sinimulan ni Gregory ang ritual upang dalhin si Samuel, ang halimaw mula sa impyerno, sa mundong ito. Habang nag-uusap kay Liz, sinubukan ni Hellboy na kumbensihin siya na bumalik sa departamento, ngunit sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin iyon dahil sa wakas natututo na siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Pagkakita kay Dr. Trevor at sa iba pang mga ahente na papalapit, bumangon si Liz upang bumalik sa ospital at hiningi kay Hellboy na huwag na siyang dalawin muli. Pagdating niya sa laboratorio, natuklasan ni Hellboy na ang nilalang na kumagat sa kanya noong laban ay nag-iwan ng 3 itlog sa kanyang braso. Nangangahulugan ito na marami pang ibang itlog ang maaaring nailabas sa subway. Kaya iniutos ni Dr. Trevor kay Hellboy na bumalik roon sa madaling araw upang sirain ang mga ito. Gabing iyon, habang natutulog, binisita si Liz ni Gregory na pinanlin lang siya upang mangarap tungkol sa lahat ng pagkakataong nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at sinunog ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil sa bangungot na ito, nagliyab ang katawan ng batang babae habang natutulog,
at biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa buong ospital. Matapos ang lahat ng nangyari gabing iyon, nagsimulang mag-rethink si John sa kanyang posisyon sa departamento at sinabi na hindi niya plano ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Hellboy dahil ayaw niyang tanggapin ang tulong nito. Ngunit nagbago ang isip ng lalaki nang ibunyag ni Trevor na bumabagsak na ang kanyang kalusugan at malapit na siyang mamatay. Kaya hiniling ng matandang lalaki kay John na manatili sa tabi ng kanyang anak kapag wala na siya upang suportahan ito. Matapos maipalam ang insidente, nagpasya si John na bisitahin si Liz na na-transfer sa isang containment cell at inimbitahan siya na bumalik sa departamento. Kinabukasan, bumalik si Hellboy at ang kanyang team sa subway station. Ginabayan ni Abe ang kanyang mga kasamahan patungo sa lugar kung saan nakatago ang mga itlog. Para makarating doon, kinailangan ni Hellboy na pabagsakin ang isang pader, at ang ingay ng demolition ay nakakuha ng atensyon ni Carl, na na-realize na may intruders na papalapit. Natagpuan ng grupo ang isang submerged part ng sewer at kinailangan ni Abe na lumangoy upang hanapin ang mga itlog. Upang protektahan ang kanyang kaibigan sa misyon, binigyan siya ni Hellboy ng isang reliquary na galing mismo sa Vatican at sinabing magagamit niya ito para ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Pagkatapos lumangoy, madaling natagpuan ni Abe ang unang mga itlog na lumulutang sa tubig. Habang sinusubukang kolektahin ang mga ito, naramdaman niya ang presensya ng papalapit na kaaway. Dito lumitaw si Carl na may layuning akitin ang atensyon ni Hellboy at napadpad sa kanyang habulan. Pagkatapos mahanap ang pugad ni Sam, sinubukan ni Abe na kolektahin lahat ng itlog at nawala ang reliquary na nakatali sa kanyang palso. Bigla lumapit ang demonyo at sinubukang hulihin siya, ngunit mabilis na lumangoy si Abe at nagtago sa pagitan ng mga haligi upang hindi maabot ng halimaw. Habang nagtago, nagpadala si Abe ng signal upang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Napansin ng mga agents na naghihintay sa labas ang isa sa mga kopya ni Sam na papalapit. Agad na inihanda ni Quarry ang kanyang baril upang barilin, ngunit bago pa siya makaputok ng unang bala, nahuli siya ng demonyo. Pagkakita sa kanyang kaibigan na kinakain ng buhay, nagpasya si Moss na tumakas ngunit siya rin ay hinabol at natapos na mamatay matapos ma-corner ng halimaw. Habang hinahabol si Carl, nakatagpo rin si Hellboy ng isang kopya ni Samuel at nagulat na makita muli ang nilalang, dahil malinaw niyang naaalala na napatay na niya ito noong duel. Natapos ang dalawang kalaban sa paghulog sa isang tunnel at muling napunta sa subway station. Matapos halos mapunit ang kanyang ulo ng tren, nahadya si Hellboy ng malayo at pinunit ang telepono mula sa pader upang atakihin ang demonyo. Matapos tamaan ng maraming beses, nagawa ng halimaw na tanggalin ang telepono mula sa mga kamay ng kalaban. Sa halip na tamaan si Hellboy, sinira ni Samuel ang haligi upang bumagsak ang kisame sa ibabaw niya. Kahit na halos mabugbog, bumangon ang vigilante at hinarap muli ang kanyang kaaway para sa pangalawang round. Ngunit malubhang nasugatan si Hellboy at mayroong 12-dosenang piraso ng basag na salamin sa kanyang likod. Dahil dito, naging madaling target siya para sa demonyo, na matapos siyang matamba ay inihagis siya sa ikalawang palapag. Hinabol siya ni Samuel, at nang makita ng lahat ng tao ang nilalang na papalapit, nagtatangkang tumakas ang mga ito sa subway. Pagkakita ni Hellboy sa isang basket na puno ng mga kuting sa sahig, nagpasya siyang pulutin ang mga ito upang masigurado ang kaligtasan nila. Nang subukang atakihin siya ng demonyo gamit ang retractable tongue nito, nagawa ni Hellboy na pigilan ito at itinapon ang nilalang palabas. Habang sinusubukang makalaya, nakabitin si Samuel mula sa kisame ng tunnel at sinubukang hilahin ang kanyang dila, ngunit hindi siya nakalaya sa oras at natagilid ng isang tren. Matapos mapatay ang kanyang kaaway, ligtas na naibalik ni Hellboy ang mga kuting sa kanilang may-ari. Samantala, nakalabas si Abe sa tubig nang hindi iniisip na nagsimula ng mga nakang 12-dosenang itlog ni Sam. Pagkakita ni Clay kay Carl na papalapit, hinailan niya ang baril upang barilin ito, ngunit sa ilang dahilan, hindi mapatay ang ninja gamit ang kanyang bala. Mabilis na lumapit si Carl at tinamaan ang ahente ng maraming beses gamit ang kanyang daga. Humiga si Carl sa sahig sa tabi ng ahente at nanginag ang kanyang katawan matapos ang ilang sandali. Pagdating ni Hellboy sa lugar, nakita niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na walang malay sa tabi ng kriminal at agad tumawag ng ambulansya upang tulungan siya. Gabing iyon, pagbalik sa departamento, natuklasan ni Hellboy na napatay na sina Kai at Moss, at malubhang nasugatan si Abe matapos ang laban kay Samuel. Bukod pa rito, malamang na hindi makakaligtas si Clay hanggang bukas. Nang marinig ito,
Nagalit ng labis si Hellboy at inatake si Tom manang nang ma-realize niyang pupunta doon ang lalaki upang sadyang guluin siya. Matapos halos mapatay, iniutos ng warden na ibalik si Hellboy sa kanyang selda, at tumakas sa takot. Biglang dumating si John sa departamento kasama si Liz, at pagkakita niya sa babae, labis ang tuwa ni Hellboy. Gabing iyon, nagpasya siyang magsulat ng tula upang ipahayag ang kanyang damdamin sa kanyang minamahal, ngunit sumuko nang malaman na may date ang babae kay John. Samantala, si Dr. Trevor ay nasa morgue, inianalisa ang katawan ni Carl na tinanggalan ng eyelids pati na ang upper at lower lip sa surgical procedure. Dahil seloso na malaman na may date si Liz sa iba, nagpasya si Hellboy na sundan sila at mag-snoop. Nagalit siya nang makita ang kanyang minamahal na kumukuha ng litrato kay John. Subukang tumalon sa ibang building upang mas malapitan ang dalawa, muntik na siyang mahulog, ngunit nakahawak at nakakaakyat sa terrace. Dumating siya sa isang batang lalaki na nakilala siya at pinakiusapan na manahimik dahil siya ay nasa isang napakahalagang misyon. Habang inianalisa ni Trevor ang note na nahanap niya sa tabi ng katawan, muling bumangon si Carl upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pagkasuot ng kanyang damit, naglakad ang ninja patungo sa library. Pagkakita niya, na-realize ng doktor na ang bangkay ay isang puppet lamang na kontrolado ni Gregory. Bago patayin si Trevor, ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan upang ipakita sa kanya ang maikling sulyap ng hinaharap at ipinakita kung ano ang magiging anyo ng planeta matapos ang darating na apocalypse. Ayon kay Gregory, ang tadhana ni Hellboy ay buksan ang portal sa impyerno at dalhin ang katapusan ng mundo. Matapos panoorin ang preview, pinatay si Trevor sa kamay ni Carl na tinamaan ang leeg ng biktima gamit ang kanyang espada. Pagmamasid sa magkasintahang nakaupo sa park bench ng ilang minuto, na-realize ni Hellboy na sinusubukan ni John na lumapit kay Liz at naghagis siya ng maliit na bato sa ulo ng ahente. Nagalit ang FBI agent at tumayo upang alamin kung sino ang humadges, ngunit nakatago sina Hellboy at ang bata. May ilang empleyado ng Bureau for Paranormal Research and Defense na nagmadaling ipaalam kay Liz. Na-realize ni Hellboy na may mali nang makauwi siya at nalaman niyang napatay na ang kanyang ama. Nagluksa siya sa pagkawala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Pagkatapos ng wake, naglock si Hellboy sa library at nagtatagpo ng 3 buong araw nang hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Nag-alala si Liz at nagpunta roon upang kausapin siya, at nagawa niyang kumbansihin siyang pumunta sa Moscow, dahil ito ang clue na natuklasan ni Dr. Trevor bago siya pinatay. Sa biyahe, habang inianalisa ang sinaunang sulatin tungkol kay Samuel, na-realize ni Hellboy na sa bawat halimaw na napapatay, 2 pang bagong lumilitaw bilang kapalit. Kaya ang tanging paraan upang talunin sila ay hulihin lahat ng kanilang kopya at itlog ng sabay-sabay. Pagkatapos ng buong araw na paglalakbay, dumating ang team sa isang desyertong natatakpan ng nyebe, kung saan nakita nila ang isang sementeryo na itinayo sa gitna ng wala. Ang susunod na yugto ng misyon ay hanapin ang mausoleum ni Gregory. Nagpasya si Hellboy na gumamit ng compass upang gabayan siya sa tamang lugar kung saan inilibing ang katawan ni Ivan. Ginawa niya ang ritual upang buhayin ang katawan at kinuha ang tulong ng kanyang bagong supernatural guide upang marating ang underground network ng tunnels na umaabot ng ilang kilometro. Ngunit pagpasok sa lugar, nagulat ang grupo sa pagkakaroon ng maraming barriers na ginawa upang palibutan ang mga invaders. Matapos tiyakin na maayos ang lahat ng kanyang kaibigan, nagpatuloy si Hellboy at hiniling kay Lime na buhatin ang katawan ni Ivan. Hey! 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 Something big. Live, come with me. Natakot si Tom at iniutos sa vigilante na sirain ang pinto upang makabalik sila sa pinanggalingan, ngunit sinabi ni Hellboy na mas delikado iyon kaysa magpatuloy dahil na-activate na ang labyrinth. Nang marinig ito, patuloy na iginiit ni Tom ang pagbabalik sa ibabaw hanggang sa tamaan sina Lime at Ivan ng isang higanteng martilyo na Samire sa kalahati ng tulay. Dito, nakita ni Hellboy ang gate na nagsasara. Pagkatapos itapon ng director sa ilalim nito, nagmadaling tumakbo si Vigilante upang makarating sa kabilang panig bago maabot siya ng martilyo. Pagkatapos makatawid sa gate, naramdaman nila ang tunog ng musika mula sa background. Napansin agad ni Carl ang presensya ng mga intruders. Pagdating sa silid, hinanda ng ninja ang kanyang mga espada at inatake si Tom, ngunit ginamit ni Hellboy ang kanyang stone arm upang harangin ang mga hampas. Matapos magamot ng bahagya, nagawa ng vigilante na immobilize ang kanyang kaaway at paulit-ulit siyang tinamaan sa mukha. Alam niyang responsable ang lalaki sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya nais niyang patayin ito bilang paghihiganti. Ngunit nagulat siya nang bumagsak ang sahig at halos matamaan ng metal spikes.
Sa kabutihang palad, nakahawak si Hellboy sa isang lubad. Paputulan na sana ito ni Carl gamit ang kanyang espada nang magkaroon ng tapang si Tom at maghagis ng ilang bagay sa kanyang kaaway. Agad na ginamit ni Hellboy ang sandaling ito ng distraction upang hilahin si Carl pababa. Pagkarating sa ibabaw, itinapon niya ang ninja sa hukay at sa wakas, dinurog niya ito gamit ang isang higanteng gear. Samantala, si John at Liz ay kasama si Agent Johnson at naglalakad sa mga tunnels hanggang sa makita nila ang isang lawa kung saan nagtipon ang lahat ng kopya ni Summel. Agad silang naghanda na bumalik sa pinanggalingan, ngunit nagsara ang gate sa kanilang likuran at natrap ang tatlo kasama ang mga demonyo. Gamit ang radio communicator, nakontak ni Liz si Hellboy at isinumbong na siya ay nasa panganib. Hindi nagdalawang isip ang Red Demon at sinimulan niyang wasakin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay upang maabot siya. Sa sandaling iyon, inatake si Agent Johnson at nagsimulang barilin ni John ang mga halimaw upang pabagalin ang mga ito. Biglang dumating si Hellboy at mag-isa niyang sinimulan ang laban kontra sa madilim na mga nilalang na nagtipon upang patayin siya. Pagkakita sa kanyang kaibigan na malapit ng mapatay, gumawa si Liz ng mahirap na desisyon. Hit me! What? Hit me! Matapos utusan si John na tumakas, ginamit niya ang kanyang superpowers upang sindihan ang lugar dahil alam niyang, hindi tulad ni Hellboy, hindi resistant sa apoy ang mga kopya ni Sam. Sa ganitong paraan, nagawa ng babae na alisin hindi lamang ang mga adult demons kundi pati na rin ang lahat ng itlog. Ngunit dahil sa pagsabog na sanhi ng apoy, bumagsak ang kuweba at ang tatlo ay malubhang nasugatan. Ilang oras pagkatapos, natagpuan sila ni Nima at sinabi ni Gregory na nangyayari ang lahat ayon sa plano upang tuparin ang propesya. Pagkagising niya, nakulong si John ng kanyang mga kaaway at nakadina. Nakikita si Liz na walang malay, nawalan ng pag-asa si Hellboy. Sa sandaling iyon, iniutos ni Gregory sa vigilante na gamitin ang kanyang stone hand upang buksan ang gates ng impyerno, ngunit tumanggi siya. Kaya nagpa siya ang lalaki na nakawin ang kaluluwa ni Liz, na nagpaalab sa galit ni Hellboy. Sinubukan niyang makalaya sa lahat ng paraan upang iligtas siya. Matapos patayin si Liz, sinabi ni Gregory na ang kanyang kaluluwa ay naghihintay sa kabilang panig, at upang maibalik ito, kailangan buksan ni Hellboy ang gates ng impyerno. Biglang nagsimula ang lunar eclipse at pinunit ni Gregory ang crucifix na pagmamayari ng kanyang ama mula sa palso ni Hellboy. Iniutos niya sa Red Demon na sabihin ang kanyang totoong pangalan. Pagkatapos gawin ito, nakalaya siya mula sa kanyang mga kadena at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumakas, na may lalong diabolical na aspeto. Nang tuluyang lumaki ang kanyang mga sungay, lumapit si Hellboy sa haligi at ginamit ang kanyang kanang braso bilang key upang buksan ang unang lock. Habang ginagawa ito, naglabas ng beam ng enerhiya patungo sa langit hanggang sa tumama sa buwan, na nagbukas ng portal na gagamitin upang palayain ang mga demonyo. Pagbukas ng portal, nakalaya si John at kinuha ang crucifix na pagmamayari ni Dr. Trevor. Ngunit bago mabuksan ni Hellboy ang huling lock, inihagis ng ahente ang crucifix sa kanyang direksyon at tinulungan siyang maalala lahat ng aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa mga turo ni Trevor, na-realize ni Hellboy na hindi dahil siya ay demonyo ay kailangang sundin ang kanyang masamang kalikasan, dahil lahat ng buhay na nilalang ay may kakayahang pumili ng mabuti. Nang maunawaan niya ito, pinunit ng vigilante ang kanyang sariling sungay at nagawa niyang isara ang portal bago makapasok ang mga demonyong nilalang sa mundo. Pagkatapos, tinamaan niya si Gregory at dinala ang katawan ni Liz palabas kasama si John. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa tiyan ni Gregory ang isang masamang nilalang na nagsimulang lumaki. Pagkakita, sa halimaw, sa halip na tumakas, nagpa siya si Nima na mamatay kasama ang kanyang minamahal upang parehong mapunta sila sa impyerno. Matapos makabalik sa ibabaw, inutusan ni Hellboy si John na dalhin si Liz sa ligtas na lugar, habang ginagamit niya ang grenade belt upang pabagsakin ang lugar. Ngunit habang nagpapakilala sa isa't isa ang dalawang kaibigan, ang nilalang na lumitaw mula sa loob ng katawan ni Gregor ay hinuli si Vigilante gamit ang kanyang mga tentacles at inihagis-hagis siya upang patayin. Nang magawa niyang makalaya, kinuha ni Hellboy ang isang espada upang putulin ang mga tentacles ng kaaway, ngunit muling nahuli at kinain siya ng nilalang. Pagpasok sa katawan ng hayop, inactivate ni Red Demon ang mga grenade at pinasabog ang halimaw mula sa loob. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa pagsabog at nagpunta upang makita si John, na nag-aalala sa kanyang kaibigan dahil hindi siya humihinga. Pagdating ni Hellboy,
Bumulong siya sa tainga ni Liz, na naging dahilan upang mahanap ng kanyang kaluluwa ang daan pabalik sa kanyang katawan. Nagpasalamat si Liz at niyakap ang kanyang kaibigan, at nagpasya siyang halikan siya habang naglalagablab ang kanyang katawan, dahil sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang romantikong damdamin para sa kanya. Kaya, ano ang palagay mo sa pelikulang ito? Iwanan ang sagot sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Leonardo Baciancia, Bonifacio Jumahib Jr., Ray Verando, Amelita Vasaye, Cheddar Lu Beltran from Cubao, Quezon City, Jane Laxa from Matnog, Sorsogon, JR Lumanario from Port Villa, Vanuatu, John G. Joseph Lee from Calamba, Laguna, Mark Anthony Arellano from Impel Down Prison, at Rona Sioco from Malael, Cebuco, Zamboanga del Norte. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.